Naghain ng mosyon ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema at ang nilalaman, petisyon para hindi ito tumayong abogado ng gobyerno. Giit ng Solgen, hindi raw nito maipagtanggol ang Administrasyong Marcos Jr. sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto rin ng Solgen na alisin ito bilang respondent sa pinag-isang petisyon para sa writ of habeas corpus ng dating presidente. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Yan nga yung naging motion and manifestation kanina ng OSG sa kataas-taasang hukuman dahil sa kanilang panindigan na itong ICC ay wala ng jurisdiction. Kung nagbago ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng International Criminal Court o ICC kung saan pinayagan ito at nanguna pa nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay naindigan naman ang Office of the Solicitor General o OSG na walang karapatan ang ICC na makialam sa Pilipinas. Arang Lunes, naghain ang OSG ng manifestation and motion sa Korte Suprema upang tumaging magkomento laban sa mga petisyon para sa habeas corpus ni Pangulong Duterte. Pinili ng OSG na hindi kumatawan sa gobyerno at maging respondent sa kaso. Sa dokumentong isinumite ng OSG, giniit nitong walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala ng obligasyon ng bansa na makipagtulungan dito. Matatanda ang opisyal ng kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2018 na tuluyang naging epektibo noong 2019. Dagdag pa rito, binigandiin ng OSG na gumagana at epektibo ang sistema ng hustisya sa Pilipinas kahit hindi kinakailang manghimasok ang ICC. Matatandaan na sa isinumiting habeas corpus petition ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, isinama ang OSG bilang isa sa mga respondent. Bukod kay Baste, naghain din ng magkahiwalay na petisyon sina Congressman Paulo Duterte at Veronica Duterte. Ngunit sa huli, pinag-isa ng Korte Suprema ang tatlong petisyon at ginawang isang kaso kung saan ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang idineklarang respondents. Ipinag-utos ng Korte Suprema na magkomento ang mga respondent sa consolidated petitions sa loob lamang ng 24 oras. Kinumpirma rin ng kataas-taasang hukuman ang natanggap nilang motion for recusal ng OSG kung saan opisyal nitong tinatanggihan ang anumang partisipasyon sa kaso. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na meron silang natanggap na motion na maialis si Solicitor General Minardo Guevara bilang party respondent. Dahil nga umatras itong OSG at si Solgen, partikular si Solgen na Minardo Guevara dito sa petisyon, laban dito sa petisyon sa habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay itong DOJ yung inatasan na kinatawan o magiging abogado ng gobyerno laban sa petisyon. Kyle. Alright, maraming salamat. Margot Gonzalez, sa detalye lang yung balita live.